The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. So, dismayado ay meron galit. Binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Wala kaming binudol na tao nito sa what did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in their fight against drugs. Nauuntog na si Senator Bato sa tunay na bato ng batas at ang unti-unting pagburog ng isang malaking pader. Wala kaming binudol na tao, galit na sigaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para bang ang kanyang boses ay isang kanyon na sumabog sa ere, pero bakit tila bawat salita niya ay bumabangga sa matitigas na pader? Hindi ba't dati tila siya ang bato, matibay, walang makakatinag, pero ngayon unti-unti siyang natatapunan ng mas malaking bato. Ito ang batas. Kung walang budol, bakit tila mas matindi ang galit kaysa sa paliwanag? Bakit ang mga pahayag ay puno ng emotional outbursts kaysa ebidensya? Kung mali ang findings ng Quad Committee, nasaan ang kontrapruweba? Sabi ng mga kritiko, ang pag-iwas sa ebidensya at pagbanggit ng simbahan ay theatrics, hindi rebuttal. Pero paano nga ba lumaban ang bato na nasusukol? Emosyon. Kasi minsan, sa mata ng publiko, ang malakas na boses ay nagiging palatandaan ng takot. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Si Congressman Romeo Acop, hindi man kasing ingay, ay parabang isang teatriko na unti-unting inaangat ang belo ng katotohanan. Kung mali ang findings, maglabas kayo ng ebidensya, hindi ng galit, sabi ni Acop. Ngayon, ang mismong bato na simbolo ng lakas ay nalalansag ng mga komento at pahayag na walang pruweba. Ayon sa Quad Committee findings, hindi simpleng operasyon lang ang war on drugs. Ito ay nagmistulang takip ng mas malaking krimen, isang grand criminal enterprise. Duterte, Bongo, Bato, mga pangalan na dati ay walang makakalaban. Pero ngayon, ang mga aligasyon ay parang mga kuko ng demonyo na unti-unting humihila pababa sa pedestal ng kailang kapangyarihan. Bakit hindi tumatayo sa Quad Committee si Senador de la Rosa kung walang itinatago? Bakit umiwas? Pero teka, siguro nasasaktan ang bato, nasasaktan ang matibay. How dare you? Sabi ni Senator de la Rosa kay Acop. Ngunit ang tanong, sino ba ang may karapatan dito? The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. So, dismayado ay meron galit. Binudol daw namin ang taong bayan. How dare he said that? Wala kaming binudol na tao nito sa what did we gain from that? Wala. Wala kaming binudol dito. I swear before the graves of my policemen who offered the ultimate sacrifice in their fight against drugs. Si Acop na may dalang pruweba o si Bato na may dalang galit. Puno ng galit, puno ng iyak, pero wala pang solidong sagot. Kung makakatayo ang Bato laban sa batas, bakit hindi pa siya lumalakad papunta sa komite? Kung tama ang posisyon, bakit masyadong maraming salita kaysa sa kilos? Senator Bato laban sa batas. Isa dito ang babasag, pero isa rin ang mananatiling matatag. Si Senator Bato dati ay isang pader na walang makakabasag, pero ngayon dumating na ang totoo at matigas na bato. At ito ang batas.
Ang tanong, makakalusot ba ang bato o tuluyan na siyang madudurog? Ngayon, ikaw ang humusga. Pero bago ka bumitaw, itanong mo, bakit natatakot ang bato kung wala naman siyang dapat ikatakot? Ang bato ng batas ay hindi natitinag, pero ang bato ng tao, madali itong madurog kapag nabibigatan sa katotohanan. 1:8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa gitna ng mga paratang, galit at pagtatalo, ang katotohanan ay mananatiling matatag. Walang sinuman ang makapagtatago sa liwanag ng katotohanan, sapagat ito ang tunay na batong hindi kayang basagin. Sa huli, hindi emosyon o ingay ang magtatagumpay, kundi ang ebidensya at integridad. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong liwanag ng katotohanan na hindi kailanman natitinag. Sa mga panahong tila balot ng galit at pagkalito, tulungan niyo po kaming makita ang tunay na hustisya at katarungan. Idinadalangin namin ang mga namumuno, naway kanilang yakapin ang katotohanan at magsilbing instrumento ng iyong kalooban. Patawarin niyo po ang mga nagkasala at bigyan sila ng pagkakataong magbago. O aming Panginoong Diyos, basbasan niyo rin po ang mga nakikinig at nanonood ng content na ito. Naway buksan mo ang kanilang puso at isipan upang maging mapanuri, mapagkumbaba at maunawaan ang halaga ng katotohanan sa kanilang buhay. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy ng pag-aalaga sa amin at patnubayan po kami, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.